Magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig dito. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay naging karanasan ng aking ina noong siya ay nagdadalang tao sa aking nakatatandang kapatid. Siya nga pala, bago yung lahat ay tawagin po ninyo akong Bel. At yung aking ina naman ay itago na lang po natin sa pangalang Gloria. Bali nangyari ito sa lugar ng Cebu. Noong mga panahong nangyari ito, ay nasa edad na mga 22 anyos na raw yung nanay ko. Yung tatay ko naman ay mga nasa 25 taong gulang. Dahil nakapagdesisyon nga sila na magsama na, ay ikinasal na lang daw silang dalawa noong taong yun din. May disenteng trabaho naman kasi yung tatay ko noon, kaya hindi na rin tumutol yung mga magulang nila sa kung anumang plano nila. Makalipas nga yung mga ilang buwan noon, natuwa sila nanay dahil nagdadalang tao na nga po ito. Hindi lang yun isa o dalawa, dahil triplets daw yung kanilang magiging anak. Dahil dito halos triple rin daw yung pag-iingat ni tatay. Kung ano yung nais kainin ng nanay ko ay walang pagdadalawang isip na binibigay yun ni tatay. Isang sabi lang daw ng nanay ko at talagang hahanapin daw yun ng tatay ko upang maiuwi niya kinahaponan. Isang tanghali noon, nakahiga si nanay malapit sa pintuan dahil malinsangan nga raw yung panahon. Naabutan siya ni Lola na nasa ganong sitwasyon at hindi daw dapat ito nakahiga malapit sa pintuan dahil hindi nga raw yun maganda para sa isang buntis. Nagtanong pa noon yung nanay ko kay Lola kung ano nga bang dahilan ng naturang pamahiin, pero hindi naman daw sumagot si Lola. Ang tanging wika lang daw nito ay sundin lang daw siya ni nanay. At sundin daw nito yung kung anumang sabihin pa niya dahil para naman daw yun sa kanyang ikinabubuti at ng kanyang mga sanggol. Natahimik na lamang noon yung nanay ko at pagkatapos ay minabuti niyang bumangon na lang. At pagkatapos nun, tinanong nga niya si Lola kung ano nga ba yung pakay nito sa kanilang bahay. Sinabi naman ni Lola na manghihingi muna ito ng asukal dahil naubusan daw sila. At dahil doon, kumuha nga yung nanay ko at binigyan si Lola ng kanyang hinihingi. Bago patuloy ang umalis si Lola noon, muli pa niyang pinaalalahanan si nanay na huwag daw matulog malapit sa pintuan. Pahabol pa niyang wika, baka hindi daw niya mamalayang dinudukot na pala ng aswang yung sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Lalo pa't nakabukas nga yung pintuan. Nakaramdam ng pangingilabot yung nanay ko noon dahil nga sa mga sinabi ni Lola. Hindi ito nakasagot, kaya muli pang nagwika si Lola noon na ingatang maigi yung mga sanggol na nasa kanyang sinapupunan. At huwag bibigyan ng pagkakataon yung mga aswang na may magawang masama roon. Napatango na lamang daw yung nanay ko sa kanya at sinabihang mag-iingat nga ito lalo. At noong umalis si Lola, napabuntong hininga na lamang daw yung nanay ko. Hanggang sa mga sandaling yun kasi, ay lumalakas pa rin yung kabog ng kanyang dibdib. Dahil nga sa sinabi ni Lola, napagpasya na lamang ng nanay ko na isara yung pintuan. At pagkatapos ay doon na lamang sa kwarto nila matulog. Antok na raw kasi ito dahil hindi siya ganong nakakatulog tuwing gabi. Lalo kapag sumapit yung mga alas 12 hanggang mga alas 2 ng madaling araw. Mga bandang alas 5 ng hapon nang magising siya dahil sa pagtawag na nagmumula sa labas ng kanilang bahay. Noong una, hindi daw siya gumalaw at hinayaan na lamang ito. Hanggang nasundan pa raw yon. At dahil doon, napabangon na nga siya at marahang naglakad patungo sa sala ng kanilang bahay. Noong naroroon ng araw siya, sinubukan niyang sumilip sa may siwang sa labas at nakita raw niya yung isang matandang babae na naglalako ng gulay. Ilang ulit niyang nakita yung matandang dumadaan sa tapat ng bahay namin noong hindi pa raw siya nagdadalang tao. Pero nagtaka nga yung nanay ko dahil ito lang daw na araw na tumigil talaga sa tapat ng bahay yung matanda.
Dahil ayaw naman niyang makarinig ng kwento sa iba patungkol sa kanyang magiging asal sa matanda kung hindi nga niya ito pagbuksan. Kaya't minabuti niyang buksan na nga yung pintuan at kausapin ito. Naglalako nga raw ito ng gulay. Kaya't naisip ni nanay na bumili na lamang para makaalis na nga ito. Habang nag-uusap daw sila noon patungkol doon sa mga gulay, napansin nga ng nanay ko na hindi makatitig ng diretsyo yung naturang matanda. Parang pasulyap-sulyap lamang daw ito. At madalas daw ay pinapako nito yung kanyang titig sa nakaumbok na tiyan ng nanay ko. Dahil nga sa naging asta ng matandang yon, nakaramdam ng takot yung nanay ko. Sinabihan nga niya yung matanda na nahihilo siya at kailangan na nga niyang magpahinga. Dahil dito, tuluyan na rin daw na umalis yung matanda. Ilang ulit pa raw siyang napalingon kay nanay noon at napansin rin ng nanay ko na mabalasik yung pagkatitig nito sa kanya. At dahil sa matinding takot nito, agad nga niyang isinara yung pintuan at pumasok na lamang pabalik sa kwarto. Naiwan ng araw niya sa mesa yung mga gulay na kanyang binili. Saktong pagkabalik niya sa kwarto, bigla ang kumirot ng sobra yung kanyang tiyan. Parang pinipilipit daw po yun, kaya't napaupo siya sa kanilang higaan. Pakiramdam daw ng nanay ko noon ay hindi normal yung paglilikot ng mga sanggol na nasa kanyang sinapupunan. At dahil nga sa kanyang nararamdaman, nabahala siya at naisip niyang marahil aswang yung matandang yon. Sinubukan pa niyang silipin yon sa bintana, ngunit hindi na raw niya ito makita pa. Kaya't nagpahinga na lang daw siya noon at sa kabutihang palad ay nawala naman yung pananakit ng kanyang tiyan. Dumaan pa nga yung ilang oras at nakauwi na nga rin si tatay. Nagtaka pa siya kung saan galing yung gulay sa mesa, kaya tinanong niya si nanay. Noong una, nagdalawang isip na sumagot si nanay, ngunit naisipan niyang ikwento na rin kay tatay kung ano nga bang nangyari. Noong nalaman naman yun ni tatay, ay nagalit nga raw ito. Sinabi niya kay nanay na hindi dapat nito uulitin yung makipag-usap sa hindi naman niya kakilala. Lalo pa't nagdadalang tao nga ito. Dagdag pa ni tatay, baka sa hindi raw nila inaasahang pagkakataon ay aswang pala yung makaharap ni nanay at baka may kung ano itong gawin sa kanya. Tanguna lamang yung naitugon ng nanay ko noon at nangakong hindi na nga niya uulitin pa yon. Ibinigay na lang ni tatay yung pagkaing hinihingi ni nanay. At sa halip na lutuin yung gulay, minabuti niyang ibabad yun sa tubig na may asin. Dahil naisip daw niya na kung aswa nga talaga yung matandang nag-alok ng gulay kay nanay, ay makikitaan nila ng pagbabago yung itsura ng naturang mga gulay. Isinantabi na nga muna yun ng aking ama. At nagpasya nga itong magluto na lamang ng kanilang uulamin para sa kanilang hapunan. Habang nagluluto raw noon si tatay, yung nanay ko naman ay nasa kwarto lamang at nakahiga. Pinapakiramdaman kasi nito ang kanyang tiyan dahil baka sumakit naman daw ito ulit. Pagkatapos na magluto ni tatay, ay napagkasunduan na nga nilang maghapunan na lamang. Dahil dito, kumain na nga sila at habang kumakain, sinabi ni nanay na medyo sumasakit daw yung kanyang tiyan ng gabing yon. Nabahala naman yung tatay ko. At nagwika na pakiramdaman yung kanyang tiyan. Dahil kung hindi talaga mawawala yung kirot nun, ay pupunta sila sa albularyo o kung hindi man ay sa doktor. Pagkatapos nilang kumain, dahil nakaramdam si nanay ng alinsangan ng panahon, minabuti niyang buksan yung bintana upang magpahangin. Noong mga panahong ito ay nasa sala na nga siya. At si tatay naman ay naiwan sa may kusina para maghugas ng mga pinggan. Nasa kalagitnaan ng pagpapahangin si nanay nang biglaan siyang mapatakip ng kanyang ilong. May nalanghap kasi ito na sobrang baho na hindi daw niya maunawaan kung ano. Noong una ay tinatangay lamang ng hangin yon. Pero nung lumaon ay parang pumirmi daw sa kanilang paligid
ang kakaiba at mabahong amoy. Dahil dito ay isinara nga niya yung bintana at nagpa siyang mahiga na lamang sa kwarto. Nasakto rin kakatapos ni tatay ng paghuhugas ng mga pinggan, kaya't nahiga nga silang pareho habang nag-uusap. Bali yung pwesto nila nanay. Yung nanay ko raw yung mas malapit sa pintuan. Ayon kasi kay nanay ay madalas siyang naiihi, kaya't kailangang nasa tapat siya ng pintuan. Wala namang nagawa yung tatay ko dahil alam niyang medyo hirap nga si nanay sa kanyang paggalaw. Habang nagkukwentuhan sila, nagtaka raw yung aking ina kung bakit hindi nakasagot si tatay. Nilingon nga niya ito at inaninag. At nang makita niya ay nakatulog na pala yung aking ama. Gasera lang daw kasi yung kanilang ilaw noon, kaya't hindi nga niya napansin kaagad kung nakatulog na nga ba yung tatay ko. Nang matanto ni nanay na tulog na nga yung aking ama, ipinikit na lang din daw niya yung kanyang mga mata. At saktong pagkapikit nga niya ay meron siyang narinig na parang yaw ng pusa sa may tapat ng kanilang pintuan. Hinayaan lang daw niya ito dahil baka pusa lamang daw yon. Pero nagulat daw yung nanay ko nang merong lumundag na pusa sa mismong tiyan nito. Tinabing nga niya yung naturang pusa. Sabay sigaw para magising nga yung aking ama. Ngunit sobrang himbing daw noon ang tulog ng tatay ko. Siniko pa raw ito ni nanay pero hindi daw talaga ito nagigising. Iginala nga ng nanay ko yung kanyang paningin sa bahagi kung saan nga niya na ibalibag yung pusa. Ngunit wala na raw ito doon. Napakunot nga siya ng noo at saglit na napaisip. Magkaiba raw yung kulay ng pusa nila at ng pusang lumundag sa kanya. Kinilabutan na nga siya noon dahil sa isipin na baka pinasok na nga sila ng aswang. Pero noong akmang tatapikin na nga sana niya yung tatay ko para muli itong gisingin, ay may ngumiyaw raw sa kanyang tabi, sa mismong tapat ng pintuan ng kanilang kwarto. Ganoon na lang yung gulat ni nanay nang mamanid nga yung kanyang buong katawan. At kahit nga yung sikuhin yung tatay ko ay hindi na raw po nito magawa. Walang ano-ano raw, nakita niyang may maitim na kamay na humahaplos sa kanyang tiyan. Noong una, inakala ni nanay na guni-guni lamang niya iyon. Ngunit nang lumaon, napagtanto niyang totoo nga yung lahat. Nang kumirot ng sobra yung kanyang tiyan, ay doon na raw siya lalong kinabahan. Ramdam din daw niya yung paglilikot ng mga nasa sinapupunan nito. Sinubukan niyang murahin yung may-ari ng kamay na iyon, pero walang tinig na lumabas sa kanyang bibig. Noon din ay pinilit niyang igalaw yung kanyang ulo para makita ng tuluyan yung nilalang na may-ari ng maitim at mabalahibong kamay. At gano'n na lamang yung kanyang gulat ng saktong pagkatitig daw niya doon. Ay ngumiyaw raw yung nilalang, pero taliwas sa kanyang paniniwala, hindi isang pusa yung naroroon. Ang may-ari kasi ng kamay na iyon ay isang babaeng may buwagag na buhok. Nagbabaga raw yung mga mata nito at naglalaway habang hinahaplos yung tiyan ng nanay ko. Agad na naalala ng aking ina ang matandang naglalako ng gulay, kaya't sinubukan daw niya itong titigan sa mga mata nito. Pero dahil malikot daw yung paningin ng aswang, naanimoy nag-iingat na baka biglaang magising yung tatay ko. Hindi ito natignan ni nanay. Bunsod nga nito ay hindi niya na siguro kung siya nga ba yon. Napanganga na lamang daw noon si nanay ng lalong diinan ng nilalang ang pagkakahawak niya sa kanyang tiyan. Ayon pa kay nanay, parang matatai daw ito dahil sa matinding sakit. Ganoon na lang daw yung kanyang panlulumo. Dahil nang ilabas daw ng aswang yung kanyang dila, ay nakaramdam daw siya ng hapdi sa loob ng kanyang bahay bata. Hindi kasi niya alam kung ano yung ginagawa ng aswang na yon. At dahil daw sa sobrang kirot nun, napapikit na lamang siya ng kanyang mga mata. At dumilat na lang daw siya noong nawala na nga yung kirot. At tumulo na lang daw yung kanyang luha noon
nang mapansin niyang naging maliit na raw yung kanyang tiyan. Nawala na rin daw yung babaeng aswang na nakapwesto sa kanyang tabi. At ang naiwan daw doon sa sahig ay ang mga bakas ng dugo. Doon pa lang daw nagising yung tatay ko, kung saan sinugod na nga raw nila agad yung nanay ko sa ospital. Hindi raw nila alam yung gagawin nila noon, pero patuloy daw na sinasabi ni nanay na meron nang nakuha yung aswang sa kanyang sinapupunan. Nang umabot ng araw sa ospital, ay agaran daw na ginamot yung nanay ko noon. Ginawa raw ng mga doktor yung lahat ng kanilang makakaya. Pero sa kasawiang palad at sa hindi nga nila maipaliwanag ng maigi na dahilan, ay isa na lang daw yung natira sa kanyang sinapupunan. At yun na nga lang daw yung nagawang mailigtas ng mga doktor. Mabuti na nga lang at hindi naman ganun kalayo sa kanila yung ospital. At meron sila agad na nasakyan sa tulong na rin ng ilang kababaryo. Ayon daw kasi sa doktor, kung medyo na late pa raw sila ng konti, siguradong namatay na rin daw yung nanay ko pati yung natirang sanggol. Siyempre, hindi na rin daw nila pinilit sa mga doktor kung ano nga bang totoong nangyari, dahil hindi naman maniniwala yung mga ito. Mabuti na lang din at kahit hindi pa dapat oras ng kanyang panganganak, ay nagawa naman daw na mailigtas yung huling sanggol. At nabuhay naman ito ng maayos. Gayunpaman, labis raw na dinamdam ni nanay yung mga nangyayari noon. At halos hindi nga raw ito makatulog at makakain ng mga ilang buwan dahil sa mga nangyayari. Hindi pa rin nila kayang ipaliwanag kung ano nga ba yung totoong nangyari. At kung nasaan na nga ba yung babaeng yon, wala silang magawa kundi pagdusahan yung lungkot dahil sa nangyari. At ipagpatuloy pa rin yung buhay sa kabila ng lahat. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito at maraming salamat.